Sa nakaraang kabanata, nakatakas si Legion mula sa perangkap na nilagay ni Yun Lady. Gayunman, matapos ang kanyang pagtakas, naging target siya ng mga assassin o mga mamamatay na upahan. Sa kasalukuyang kabanata, nagsimula ang tagpo sa isang tensyonadong pagpupulong sa loob ng Phantom Slaughter Sect, kung saan pinamunuan ng kanilang pinuno ang isang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, biglang nagsalita ang isa sa mga kasapi na tila may pag-aalinlangan. Ibinahagi niyang hindi siya panatag sa pagtanggap ng alok na inilatag sa kanila. Agad naman itong sinagot ng isa pang miyembro na nagsabing tila napakaganda ng pagkakataong iyon para tanggihan. Ayon sa kanya, maaari nilang gawin itong magmukhang isang natural na kamatayan upang walang bakas na maiwan. Ngunit muling lumutang ang pagdududa. Itinanong ng unang nagsalita kung posible nga bang patayin ang target, sapagkat narinig daw niyang nasa likuran nito ang isang matandang mandirigmang taglay ang espada ng kidlat. Ipinaliwanag niyang kapag sila ay nabigo, maaaring maging malaking kapahamakan ito sa buong sekta. Mataman silang tinitigan ng pinuno at sa malamig ngunit tiyak na tinig ay sinabi, na kung gayon, kailangan lamang nilang ipadala ang isang tao na siguradong magtatagumpay. Ipinag-utos niyang tawagin si Gihon. Ang pagbanggit ng pangalang iyon ay agad nagdulot ng kaba sa mga naroroon. Isa sa kanila ang nagsabi na si Gihon ang pinakamagaling na assassin ng kanilang sekta, isang mamamatay na hindi pa kailanman nabigo sa kanyang mga misyon. Gayunman, nagtanong din ito kung hindi pa ba abala si Gihon sa isa pang gawain, dahil sa pagkakaalam niya, kasalukuyan pa itong nasa kalagitnaan ng misyon. Naging mabigat ang katahimikan sa silid. Ang desisyon ay nakabitin sa pagitan ng paghihintay o pagtanggap ng kapalit na alok na nagkakahalaga ng 1,000 ginto, isang tukso na mahirap tanggihan. Sa pagtagal ng katahimikan, marahang tumapik ng daliri ang pinuno sa ibabaw ng maitim na mesa habang nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya ng may kumpiyansa. Ayon sa kanya, kung si Gihon ang tinutukoy, tiyak na natapos na nito ang kasalukuyang misyon. Ang kanyang mga salita ay naging hudyat ng isang hatol, isang kumpirmasyon ng reputasyon ng isang assassin na kilala bilang demonyong walang damdamin sa tuwing may eksekyusyong isinasagawa. Kasunod nito, lumipat ang tagpo sa isang madugong silid. Ang mga dingding at sahig ay nabahira ng sariwang dugo, tanda ng isang kamakailang pagpatay. Sa gitna ng karumal-dumal na eksena, may isang lalaking nakaupo ng kalmado sa ibabaw ng mesa, pinalilibutan ng mga bangkay. Ang ilan sa mga ito ay wala ng ulo. Siya si Gihon. Sa malamig na ekspresyon, kinuha ni Gihon ang isang ubas mula sa mangkok sa tabi niya at dahan-daang isinubo, tila walang bahid ng pagsisisi o pagkasuklam. Para sa kanya, ang pagpatay ay tila isang pangkaraniwang gawain lamang, kasing karaniwan ng pagkain ng merienda. Ilang sandali pa, nagbago ang eksena at ipinakita ang Asher Heaven Sect. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, makikita si Legion na nagsasanay ng kanyang sining pandigma. Ang bawat galaw niya ay mabilis ngunit mabigat pa rin, palatandaan ng isang teknik na hindi pa ganap na hinog. Mula sa tuktok ng isang bubong, isang matandang babae na may puting buhok, si Wayang, ang tahimik na nagmamasid. Sa tinig na mahinahon ngunit matatag, sinabi niyang kulang pa ang lakas ni Legion. Itinigil ni Legion ang kanyang pagsasanay at tumalon upang maupo sa tabi ng matanda. Sabay silang tumingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Sa pagitan ng katahimikan, marahang nagtanong si Legion kung ano raw si Wayang noong kabataan nito. Umiti ng bahagya ang matanda, at sa mga mata nito ay sumilay ang mga alaala ng nakaraan. Mahinahon niyang sinabi na noon ay mas mabuti ang mundo, mas maayos at mas magalang ang mga tao. Ngunit sabay din niyang napabuntong hininga at idinugtong na dati, walang sino man ang makaupo ng payapa sa loob ng silid, ni makakain ng tahimik sa isang bahay kainan, sapagkat kahit bahagyang kaluskos lamang ay sapat na upang lahat ay magbunot ng espada. Tahimik na tumingin si Legion sa matanda at marahang nagtanong kung totoo bang ang titulong Supreme Demon Empress ay ibinigay mismo ng dating pinuno ng Cult Heavenly Demon Sect. Tumango si Wayang, at may ngiti sa kanyang labi habang nakatitig sa langit. Kumpirmado niyang noong itinalaga ang naturang titulo, siya ay kasing bata pa lamang ni Legion. Ayon sa salaysay,
si Wayang ay nagsimulang magbalik tanaw habang marahang pinipikit ang kanyang mga mata, tila binabalikan ang mga alaala ng kanyang mahabang paglalakbay. Ikinwento niyang ang babaeng tinaguriang Supreme Demon Empress ay naging inspirasyon at pangarap ng lahat ng nilalang sa mundong demonyo. Nagsimula raw ito bilang isang karaniwang kasapi ng Iron Fish, ngunit sa pamamagitan ng tiyaga at tapang ay umangat hanggang sa maging pinuno ng Blaquati, ang pinakamataas na luklukan sa kultong demonyo. Sa tono ng paggalang, inamin ni Wayang na kahit sa maikling panahon lamang siya naturuang mag-martial arts ng naturang babae, ang mga aral na kanyang natamo ay nagbigay sa kanya ng malalim na karunungan at pangunawa. Tahimik na nakinig si Legion, sinasala ang bawat salitang narinig. Habang nakatingin sa mga kumikislap na bituin sa langit, marahan siyang nagtanong, kung nasa tamang landas nga ba siya. Tumingin sa kanya si Wayang at may lalim sa tinig nang itanong kung pinagsisisihan ni Legion ang daang pinili niya. Sa matatag na tinig, sinagot ni Legion na hindi niya kailanman pinagsisihan ang kanyang piniling landas. Kung siya man ay maglalakad sa daang iyon, gusto niyang gawin yun ng buong puso at katatagan. Huminga ng malalim si Wayang bago muling nagsalita. Sinabi niyang hindi naman masama ang direksyong tinatahak ni Legion, ngunit binigyang diin niyang hindi yun isang daan na maaaring lakarin ng walang pagdurusa. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan, aniya, ay nangangahulugang pagtindig sa ibabaw ng iba. Tinanong niya kung handa bang pasunurin ni Legion ang mga tao ng walang dahas o pamimilit. Matapos ang sandaling katahimikan, ipinayo ni Wayang na si Legion lamang ang makakatapak sa sarili niyang landas, kaya't dapat niya itong lakarin ng dahan-dahan. Ipinaalala niyang habang mas ginagamit ng isang tao ang puso sa laban, mas nagiging matigas ito sa paglipas ng panahon. Kaya't kung mabuti ang hangarin ni Legion, dapat niyang panghawakan iyon ng buong katapatan at huwag kalilimutan ang pinagmulan ng kanyang puso. Pagkatapos ay ngumiti si Wayang at idinugtong na walang masama kung tularan ni Legion ang paraan ng kanyang ama. Kapag itinuloy niya ang landas na iyon ng may paninindigan, balang araw ay mauunawaan niyang ang mga salitang iyon ay hindi kailanman naging mali. Sa malambing na tinig, tinanong ni Wayang kung naunawaan niya. Umiti si Legion at tumango. May init sa kanyang mga mata habang sinasabi niyang paano raw niya hindi mamahalin ang kanyang mahal na lola. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa isang marangyang gusali ng pamilyang marangal ng Northern Heaven. Sa loob ng silid na napapaligiran ng mga mamahaling batong dingding, makikita si Imhagi na nakaupo ng tahimik habang nakatitig sa refleksyon ng kanyang mukha sa basong hawak niya. Sa harap niya, nakatayo si Bangswang, matikas at seryoso, naghihintay ng sasabihin ng kanyang batang amo. Sa tinig na puno ng sama ng loob, inamin ni Imhagi na mula nang pumanaw ang kanyang lolo, ang kanilang pangunahing pamilya ay tinrato na parang mga palaboy. Marami raw ang nagmamalaki na sila ang tunay na nag-alaga sa kanyang lolo, at maging ang alyansa ng Southern Peak ay naglakas loob na tangkain ang kanyang buhay. Tahimik ngunit matatag na sumagot si Bangswang. Sinabi niyang nauunawaan niya ang galit ng kanyang amo, ngunit sa ngayon, ang dapat unahin ay ang reorganisasyon ng pamilya. Ang paghihiganti, ayon sa kanya, ay maaaring isantabi muna. Ang mas mahalaga ay ayusin ang panloob na istruktura ng pamilya, at para rito, kailangan ni Imhagi na formal na umupo bilang pinuno ng angkan sa lalong madaling panahon. Nagulat si Imhagi sa suhestyong iyon. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula kay Bangswang. Sa mahina at nag-aalalang tinig, sinabi niyang wala pa siyang sapat na suporta, at kung padalos-dalos silang kikilos, baka magbunga ito ng pag-aalsa. Subalit iginiit ni Bangswang na si Imhagi lamang ang tanging tagapagmana ng pangunahing pamilya. Kung hindi agad sila magpapatatag, tiyak umanong susunggaban ng Southern Peak Alliance ang pagkakataon upang maglunsad ng malaking pag-atake. Matamang nag-isip si Imhagi. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango at nagsabing tama ang kanyang tagapayo. Dapat muling tumindig ang marangal na pamilya ng Northern Heaven sa ilalim ng bagong pinuno. Ipinag-utos niyang ituon muna ang lahat ng lakas sa pagtatanggol laban sa posibleng paglusob ng Southern Peak Alliance. Bago matapos ang usapan, binanggit ni Imhagi na marami pa raw ang nag-aasam na makuha ang ulo ni Legion, hindi lamang siya. Pagkatapos, muling lumipat ang tagpo sa Asher Heaven Sect, partikular sa labas ng pasilyo kung saan dalawang gwardya ang nagpapatrol sa kalaliman ng gabi.
Isa sa kanila ang napabuntong hininga at nagsabing sa mga gabing ang buwan ay natatakpan ng ulap, dapat silang maging mas mapagmatsyag. Dagdag pa niya, simula nang umangat ang pangalan ng sekta sa mundo ng Jiangho, mas mainam na higpitan ang seguridad. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, marahang hinawakan ng kasama ang kanyang balikat at sa pamamagitan ng telepatiya ay bumulong na may nararamdaman siyang kakaibang presensya. Napahinto ang isa at sumagot din sa parehong paraan, sinabing nagsisimula na rin niyang maramdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid. Iminungkahi niyang suriin ang paligid at agad magpadala ng senadorios ng tulong. Habang dahan-dahan niyang inaabot ang sandata mula sa kanyang baywang, biglang sumulpot mula sa dilim ang isang anino, mabilis, tahimik, at nakakikilabot ang presensya. Sa isang iglap, sumambulat ang dugo sa hangin, binasag ang katahimikan ng gabi. Hindi kalayuan mula roon, naramdaman ni Legion ang matinding aura ng pagpatay na umalinggaso sa paligid. Kumislot ang kanyang likod sa panganib, at walang pag-aatubili siyang nagtungo sa pinagmulan ng kaguluhan. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang dalawang bangkay ng mga gwardyang nakahandusay sa basang lupa. Sa gitna nila, isang nilalang na nakasuot ng maskara ang nakatayo ng matatag, hawak ang mahaba nitong dagger, at sa malamig na tinig ay tila nag-ungol ng pagkadismaya. Ayon sa kwento, nagpakita ang attacker ng pag-aatubili ng matuklasan niyang ang mga biktima ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya, kaya agad niyang naisip na kailangang lipulin ang mga ito. Nang itindig niya ang dagger upang tapusin ang dalawang sugatang gwardya, biglang pumutok ang talim at nahulog mula sa kanyang pagkakahawak, hindi na siya nakapag-react. Sa isang kisap mata, naroon na si Legion sa kanyang tabi at hinawakan ang salarin ng mahigpit, ipinilipit niya ang leeg nito hanggang sa hamina ang paghinga. Tinignan ni Legion ang dalawang gwardya na nakahandusay at tinanong kung malubha ang kanilang mga sugat. Ipinaabot ng isa sa mga gwardya na hindi naman panghabang buhay ang pinsalang tinamo nila. Pagkatapos ay yumuko si Legion upang tingnan ang nahigpit niyang hawak, sinenyasan niya ang salarin at nagtanong kung sino ang nagpadala rito. Bago nakasagot ang lalaki, napansin nilang lumunok ito at may sumirit na dugo mula sa bibig. Sa loob ng ilang segundo, siya ay nagkulubot at namatay ng marahas. Inalis ni Legion ang kanyang kamay at pinagmamasdan ang katawan na bumagsak. Nagmumungkahi ang isa pang gwardya, nanginginig pa rin, na ang salarin ay tila isang assassin na mas piniling wakasan ang kanyang buhay kaysa magtaksil. Habang tiningnan ni Legion ang mukha ng patay na kalaban, hindi niya maiwasang mapansin ang isang kakaibang ekspresyon, higit pa sa takot sa kamatayan. Napaisip siya at nagbulong na hindi simpleng takot sa kamatayan ang nakita niya, may mas malalim na kinatatakutan ang lalaki. Mula sa malayong anino, napansin nilang may isang naglalagablab na anyo, isang nilalang na nababalutan ng dugo na kalmadong dinudura ang kanyang hinlalaki, tila nasisiyahang nanunood sa takbo ng mga pangyayari. Ang pananaw at kilos nito ay nagbigay ng malinaw na palatandaan na ang lahat ay nangyari ayon sa isang mas maingat na plano.